Purihin ng Panginoon, isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal na mga kapatid. At once again, today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin ng Panginoon, kamusta na po tayo lahat? Medyo nakakapanibago. Hindi natin na mapatugtog yung kanta ni Pastor Luis Baldomaro kasi naka-copyright tayo. Baka ma-block yung ating video. Hindi lang yon, baka sa paulit-ulit sa tagal na kinawawarning mismong ang page ng ating church ang ma-block, kaya ingat din tayo at masyado mahigpit ngayon ang Facebook, ang Meta. Ang title po nitong ating pag-aaralan ngayong gabi, mahalaga po ito, tinitrain ko kayo how to deal with demonic forces, how to fight those demon spirits, fighting the good fight of faith, sabi nga sa Bible, and how to win every battles of life. Lahat lang yan ay involved dyan ng mga demon spirits. Pero ngayong gabi, atin po pinag-aaralan yung paano magpapalayas ng mga demonyo. Okay? How to cast out demons. Very interesting po itong paksa nito. Una-una, okay, let's pray muna mga kapatid. Heavenly Father, maraming salamat. We ask you, Father God, to anoint us once again with the spirit of wisdom and revelation para maintindihan po namin ang malalim na bagay na nagmumula sa iyo. And we thank the Holy Spirit, our teacher tonight, our Lord, our God, the third person, the Godhead, na siya nagtuturo po sa amin. At sa gabi ito, Panginoon, thank you for sending your words and healing your people, Panginoon, in the name of Jesus. Father God, sa gabing ito, tinatas namin walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, na siyang Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay para bayaran aming mga kasalanan upang kami ay maging anak ng Diyos at makabahagi mo sa iyo pong kaharian. Thank you, Lord. God is good. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at sa inheritance namin puntina mo through the Lord Jesus Christ. At sa pag-aaral namin sa gabi ito, patungkol sa aming mga kalaban, we bind all demonic spirits na sinugo ni Satanas to distract our Bible study in the name of Jesus. Lahat ng mga demonyong inassign ni Satan to hinder our Bible study in the name of Jesus, we bind you all and we cast you out. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. So be it, Lord. We worship the name of Jesus because He is God. Amen. Amen. So, ang dami na po natin na talakay about spiritual warfare and deliverance. So, nandito tayo sa bahagi na nagpo-focus muna tayo dito sa kung paanong i-deal, lalabanan at palalayasin ang mga demonyo. At atin lang pong repasuhin yung ilan na napag-aral natin para maalala natin, kasi napakahalaga na hindi lahat ng demonic attack or demonic activities ay demonic possession. Meron pong tinatawag na atake ang mga demonyo both sa believers and unbelievers. Meron mga attack na kutawagin demonic tawag dito, obsession. Pinag-aralan natin demonic obsession, meron namang demonic deception, meron namang demonic delusion, meron demonic oppression, at meron demonic possession. Hindi lahat ng attack ng mga demonyo sa tao ay demonic possession. Meron minsan ay demonic obsession or deception, oppression, marami po. At ang inaatake ng mga demonyo ay
ang ating spirit, soul, and body. Sa mga Kristiyano, mahihirapan ang mga demonyo to attack our spirit. Ano? Ang target nila ay yung spirit natin, makapasok sila sa kaloob-looban ng ating spirit. Ano? Because man is composed of three elements, spirit, soul, and body. Yung pinakamalalim, nasa loob, no? At pinaka-center ng pagkatao natin, yung pong ating human spirit. At doon sa human spirit, doon po naninirahan, tumatahan, doon nakaupo ang Holy Spirit. At sinabi sa Bible, we are temple of the Holy Spirit. No? So lahat ng mga Kristiyano, totoong pinanganak sa kaharian ng Diyos, ay templo o tahanan ng banal na Espiritu. Okay, we have the Holy Spirit dwelling in us. Imagine nyo na lang, the God who created the universe into existence is now dwelling in our human spirit, in our whole being, you know, in this body. Ngayon, after the human spirit, we have soul, and that soul is life, no? Life, buhay. Sa Greek ay suke. And in that soul, nandyan po ang ating mind, will, and emotion. Nasa soul natin yung ating personality. No? Nandyan sa ating soul. Okay. Now, after ng soul, yan yung mga hidden, nakatago, hindi visible. Yung soul and spirit. Pero magkaiba po yan. Ano? Both are invisible. Both is in this body, no? Nandito, natatakpan ng katawan natin. Our spirit and soul are both inside this body. No? At ang Holy Spirit nakatira doon sa ating human spirit. At ang gusto ng Holy Spirit, ang gusto ating Diyos ay mapuspos tayo. Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit every day. Sa Greek, original Greek ay be filled with the Holy Spirit every day. So, this experience of infilling of the Holy Spirit is not a one-time experience. It must be a daily, everyday experience. And we must earnestly desire to be filled with the Holy Spirit. Gaya na sinabi ko nga sa inyo, halimbawa, itong baso na ito, pwede sabihin may lamang tubig, pero kalahati lang. Meron may 1/3 lang. Pero ang gusto natin, yung puno, hanggang doon sa bunganga, no? At isinahod mo sa gripo, hanggang doon sa bunganga, hindi lang 1/3, hindi lang 1/2, kundi pinuno mo. At yun ang goal natin, puno. Yun ang goal natin at goal ng Diyos sa atin, to be filled with the Holy Spirit. Yun ang design ng Diyos, design natin, for us to be filled with the Holy Spirit. And not only to be filled, kundi to be full and overflow with the presence of the Holy Spirit. Pag isinahod mo ito sa tubig, sa gripo, hindi ka lang satisfied na puno, kundi hinayaan mo pang mag-overflow. No? Pinaliwanag na natin yung last week. Na-experience yung overflow, na-experience yan ni Paul at saka ni Peter. Si Peter, yung overflow, yung anino niya, sumagil sa mga may sakit, nagsigaling. Yung overflow ni Paul, ng kanyang anointing, ng presence of the Holy Spirit, nasa kanyang katawan, dinadait yung mga handkerchief, apron sa kanyang katawan, dinadal sa may sakit, nagsisigaling. No? Because anointing is transferable. It can be imparted to other people. No? Totoo po yan. Kagaya ng anointing ni Elisha, no? Na patay na siya, yung anointing nandoon pa sa kanyang kalansay. At remember yung sinabi ko sa inyo last mga nakaraang linggo, may mga Jew na maglilibing ng kanilang patay sa Old Testament, mababasa natin, natanawan nila may mga parating na mga kalaban. So ginawa nila, nataranta sila, sabi na, ayun, bukas yung libingan, yung libingan, mukhang wala nang laman eh. Pinasok nila doon at yung bangkay napadikit doon sa kalansay ni Prophet Elisha. Remember Prophet Elisha? Yung andisan niya ay to receive the anointing of Elijah in a double portion. Kaya sobra-sobra lakas sa anointing ni Elisha na wala na siya
doon sa kanyang katawan, kalansay na nga lang, naiwan pa yung anointing at nung napadait yung bangkay, ng patay, nabuhay. That's the power of God. See? So, ganun ang anointing o ang presence ng Holy Spirit at ng power of God, no? Kaya naman naiwan doon sa kalansay sa mga prophet, siya yung walang napagpasahan. Supposedly si Gehazi or Gehisai, ang kanyang dinidisciple, nagloko pa, at naging greedy na yung iniregalo sa kanya niya Naaman the leper dahil gumaling sa sakit through prophet Elisha, ay tanggapin ni Elisha yung mga clothing, yung mga blessing na gusto i-bless siya, tinanggihan niya. Ang ginawa ni Gehazi, nang hinayin siya, hinabol niya at nagsinungaling pa. Pinakukuha po ni boss yung binibigay niyo at may dumating na bisita. O sige, eto. At pag uwi ng bahay, sabi ni Elisha, saan ka galing? Di mo ba alam na ang espiritu ko, no, ay nasa iyo, nakita ka. Alam ni Prophet Elisha, ginawa He was in the spirit at nakita niya yung kalokohan ginawa ni Gehazi. Kaya sabi ni Gehazi, kinal siya, mapasayo ang ketong ni Naaman forever at sa iyong mga anak. Kaya namatay si Gehazi na hindi na natin mababasa kung anong nangyari sa kanyang buhay. At sayang, sana siya yung mapaglipatan ng anointing ni Elisha. Si Elijah, nung umakyat sa langit, iniwan niya yung anointing niya kay Elisha. So, anointing is the power of God. Anointing is the presence of the Holy Spirit. Ang difference lang, mga minamahal, ng abiding presence of God sa mga tao sa Old Testament, sa mga Old Testament saints, sa mga prophets of God, ang difference sa mga New Testament children of God ay ito. Under the Old Testament, ang Holy Spirit ay tumatahan pansamantala sa mga lingkod ng Diyos na gagamitin niya. After na ma-fulfill yung assignment, umaalis uli ang Holy Spirit. Come and go, come and go. Bakit hindi tumatagal ang Holy Spirit sa katawan nung mananampalataya under the Old Covenant? No? Ang dahilan, sapagkat wala sino man na lingkod ng Diyos sa Old Testament ang ipinanganak sa kanyang Diyos o naka-experience ng born-again experience o yung tinatawag na regeneration. Ang born-again experience o ang regeneration ay nagsimula nung si Jesus ay umakyat na sa langit, umupo sa kanan ng Ama. Siya ang gumawa ng New Testament. Under the New Testament, ang Holy Spirit pwede nang manirahan permanently sa katauhan o sa katawan ng mga anak ng Diyos. Kaya mas maganda nga ang New Testament. Sa Old Testament, temporary ang pananahan ng Holy Spirit sa mga nampalataya. Sa New Testament, permanent indwelling. Okay? Permanent. So ngayon, so preparing yourself to cast out demons. May paghahanda po pag magpapalayas ng mga demonyo. Hindi, supposedly, lalo na kung ikaw ay preacher o pastor, yan talaga ang forte mo, yan ang buhay mo. Every day must be a preparation day, patungkol dito. Kasi hindi mo alam, biglang tatawagi ka, Pastor, may inaalihan mo doon ang mga demonyo. So you must always be prepared. At merong kailangan to prepare ourselves. At napakahalaga po nito. You cannot face the enemy without this preparation. Huwag kayong basta susugba doon sa labanan na hindi kayo clothed with the armor of God at wala kayo sandata. Okay. So malawak pa po itong pag-aaral natin ng spiritual warfare and deliverance.
Malawak pa. Hanggat hindi sinasabi ng Holy Spirit na stop, hindi tayo stop. So dito tayo sa topic nito. Paborito ko rin topic ito kasi important ito. Ang first ministry ko po, no ako ay kabataan sa pananampalataya, first ministry ko ay casting out demons, no? Deliverance, ministry of deliverance and spiritual warfare. Okay. Now, kagaya sinabi ko sa inyo kanina, iba-ibang klaseng attack ang mga na ginagawang mga demons. Huwag niyo magpagkakamala pare-pareho. At nilinaw ko na sa inyo yung sagot doon sa tanong na can a Christian be demon possessed? Can a true believer or a true Christian be demon possessed? At sinagot ko na po yan, Christians cannot be possessed by demons. Kasi yung salitang possess means own, pag-aari, property, possession. No? And we are God's possession. Binili tayo ng dugo ng Panginoong Jesus, Acts 20 verse 28. Kaya we are God's possession, pag-aari tayo ng Diyos, no? At hindi tayo ibibigay ng Diyos kay Satanas unless na yung sarili mo mismo ang ginusto mo na ibigay mo sarili mo kay Satanas. Kaya habang tayo nasa kamay ng Diyos, iingatan po tayo. No? And we are God's possession. Kung kayo mayroong pag-aari, let's say gadget, iPad, o cellphone, o relo, no? Pag-aari mo yan, pag basta kukuhanin ko sino, teka, ba't mo kukunin to? Akin to, pag-aari ko to. Hindi pwede. Oh? Hindi pwede. Paglalaban mo. Okay, ganyan ang Diyos. Kaya, ang mga Kristiyano, hindi pwedeng maposes ng mga demonyo kasi we are God's possession. And the Holy Spirit is dwelling in us, in our human spirit. Kaya lang, gaya sinabi ko naman nakaraang linggo, may mga Kristiyano hindi talaga puspos. No? At ang territory ng Holy Spirit, because they are not filled with the Holy Spirit, nandoon lang sa spirit, sa human spirit, sa innermost being. Ang gusto ng Holy Spirit, masakop niya ng kanyang territory yung iyong soul at yung iyong buong katawan. Kaya nga, kumbaga sa baso, gusto, ang design natin, hindi lang hanggang dito ang tubig, hindi lang hanggang dito, kundi puno at overflow pa. No? Para ang baso ay puno ng tubig. Ang gusto ng Panginoon, our whole being, spirit, soul, and body, is filled and full of the Holy Spirit. Pag sinabing you are filled with the Holy Spirit, you have a spirit-controlled life. At ang mga demonyo hindi pwede pumasok sa iyong katawan. Ang mga demonyo hindi ka pwedeng basta-basta atakihin. Ano? Yeah. You have God dwelling in you in the fullness of His power. Magmamanifest ito sa katauhan mo because you are filled or full of the Holy Spirit. Yan po ang advantage. Pero pag hindi ka filled with the Holy Spirit, but you have the Holy Spirit dwelling in you, nandun lang siya sa human spirit. How about your soul? Minsan, pag ikaw ay compromiser, Christian na compromiser, baby Christian, nakabukas yung soul mo sa mga worldly things at ina-absorb ng iyong soul, mind, will, and emotion, ang mga ways of the world, ang mga sins of the world, nakikipag-compromise ka, yun ang mga paraan or open doors for those demonic spirit how they can enter into your soul or into your mind. Kasi soul is composed of mind, will, and emotion. Kaya merong mga mananampalataya na under the attack of the enemy, yung tinatawag na emotional wounds, no? Memories of the past. They need healing of their memories. They need healing of their emotions through inner healing. And sometimes, hindi basta inner healing, iba po ang inner healing sa deliverance. No? Pagka wala pang demonyo, na-attack ka lang, pero walang demonyong nananahas sa loob, inner healing. But sometimes, madalas mangyari, mayroong mga Kristiyano na may problem, mayroong problem sa memories of the past, inner wound or emotional wound na kailangan i-deal, kailangan ay maalis sa taong yon. Pero minsan ay masyadong matagal na at malubha ang kalagayan. Yung mga emotional wounds na yun ay uma-attract, nakakapag-invite ng mga demons.
Kaya yung kanyang soul ay pupuntahan ng mga demons. Demons can enter into your mind, into your emotion, into your soul. Pwedeng paglaruan, pwedeng pahirapan. At kung siya nandoon, doon siya kakapit, magiging stronghold na yun. No, pwede umabot ng 20 years, 30 years, no, nagsimula ng bata pa, nandoon pa rin yung mga demons. Even though you are already Christian, that you are not filled with the Holy Spirit, tinotorture yung mind mo, tinotorture yung emotion mo. Your emotion, your mind is always under the attack of the enemies. Yun ang ano. Pero, hindi sila makapasok sa kaloob-looban mo because there in your human spirit dwells the Holy Spirit. Okay, napag-aralan na po natin yan. So, kaya yun ang answer. Bakit may mga Kristiyano, misa pastor pa nga, parang may demonyong lumabas. Doon po yan, nagtatago yan. Minsan doon sa kanyang soulish part ng pagkatao. But he is not possessed by demons. Iba yung demonic possession. Ang tawag namin dyan, na-demonized under the attack of the enemy. At nangyayari yan through demonic obsession, demonic deception, demonic delusion, demonic oppression, and then demonic possession. At mahirap, hindi mo basta makakas out kung mga demonic obsession, demonic oppression, ang demonyo or demonic deception, you have to convince the victim na yung naranasan niya hindi totoo at ipaliwanag mo, salitaan Diyos. Pero kung ayaw niyang maniwala, wala kang magagawa at forever pahihirapan yung tao yun. Kailangan niya maniwala sa sinasabi nung nakakaintindi, nung marunong sa deliverance and inner healing. Pero kung ayaw maniwala, wala tayong magagawa. No? Yun ang difference. Hindi kagaya ng demon possession. Pag inutusan mo yung demonyo at yung victim ay unbeliever, nando sa kanyang human spirit, hinold yung kanyang human spirit, nagtatago daw, you can cast those demonic spirits na nasa loob niya. Unbeliever siya. At mag na-cast out yun, no? Pag na-cast out yun, kailangan may follow-up. Kailangan lumago siya sa salita ng Diyos, kailangan tanggapin niya ang Panginoong Hesus at siya ay panganak sa karyang Diyos upang wala ng chance na makabalik pa sa taong yon na unbelievers, na naging believers, no? Ang mga demonyo, hindi na makabalik. So, ganun po yun, no? Kaya pag tinanong mo, ang difference ng demon possessed at demon oppressed, o yung demonyo nandoon sa Kristiyano pero hindi possessed, lahat na nangyari alam niya, pati boses mo, pati minsan nakikita pa nga niya in the realm of the spirit, nanonood siya. Tandaan niya lahat nangyayari kasi hindi naman siya possessed. Oppressed lang, ano? No-oppress yung kanyang soul, yung kanyang physical body, but not his spirit. Ngayon, pag ang isang tao ay na-possess ng demon spirit, nakapasok doon sa human spirit, he is now under the control of those demonic spirit, blanco lahat, wala sa matatandaan. Kahit tanungin nyo, alam mo ba yung nangyari? Hindi ho eh. Ang huling natandaan ko, lumundag ako dyan sa ilog. Na kasi merong nag-i-invite sa akin ng mga sirena. Nilundag ko, hindi wala na ho akong matandaan. Ito nga, ba't ako nandito? Ba't basang-basa ang damit ko? O bakit punit-punit ang damit ko? Wala ka talagang natandaan? Wala ho eh. Kasi hindi siya manampalataya, na-possess siya ng demon spirit. Pag demon possess, wala kang matatandaan. Yun ang, doon yung mailolocate. Malalaman kung yung tao ay may nakapasok na demonyo, ano? O wala. Siyempre, pagka-Kristiyano, hindi ka mapapasok unless na fake na Kristiyano ka. No? Hindi ka pwede mapossess. Pero, you can be attacked by the enemies. No? Pwede ka ma-demonize. At pwedeng palayasin doon sa soulish part mo and from your body, yung mga demons na yan. Walang iniwan yan sa
sa mga kuto. Alam niyo yung mga bata, pag sobrang exposed sa araw, ng araw, sabi doon daw nagagaling at madumi yung ulo, ay pinananahanan ng ng mga kuto. Pinananahan ng mga kuto. Nandun lang siya sa ulo. No? Nairita, kamot ng kamot. No? Hanggang sa isa-isa na tinitiris na nung ina, nahirapan eh. Ano bang gamot dito? Ito, shampoo ito, pangpatay ng mga kuto. No? Nandun lang siya. Pag napabaya, hanggang ang matagal na, nandun na. Parang ganyan mga demons eh. Naghahanap ng matitirhan sila. No? Sa Israel, yung mga pastor, yung mga shepherd, ginagawa, yung mga tupa, pinapadaan niya sa ilalim ng kanhita, nilalagyan ng langis, na olive oil, ang mga balahibo, ang katawan. Bakit? Para sa protection din, no? At para yung mga bugs, mga kuto at kung ano pang insekto ay wag manirahan doon sa kanilang balahibo. Nilalagyan ng langis. Takot doon sa langis. Yung mga kuto at mga bugs na nakakairita doon sa mga sheep, sa mga tupa. No? Nilalagyan ng langis. Pangalawang gamit ng langis, lalo na kung mag-winter na, no? Ang taglamig na, magpapainit sa katawan nyo. So yung oil na yun nilalagay sa mga sheep represents the Holy Spirit, the anointing upon our lives because we are His sheep. No? Nagpapainit sa ating pananampalataya ang Holy Spirit. The anointing of the Holy Spirit dwells in us. It's the presence of God. Nagpapainit sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Ang presence of the Holy Spirit. Ano pa? Ang Holy Spirit that dwells in us, that anointing upon our lives, no? Katatakutan ng mga demonyo. If you are filled with the anointing of God, hindi ka pwedeng basta hipuin o panahanan ng demonyo. No? Ganyan yung mga tupa. Walang makadapo ng mga bugs at mga kuto because of that oil. And that oil represents the Holy Spirit or the anointing upon our lives because we are His sheep. Walang demonyong pwedeng basta humipo o tumahan sa atin because we are God's anointed people. Okay? Now, preparation time. Ano? Kasi kaya ko sinabi yan, baka minsan yung nasisira ang ulo, no? Napagkakamalang demon possess eh. No? Testingin nyo. Alam nyo, paano malaman kung demon possess yung nasisiraan ng ulo? Or kung talagang inaalihan or possessed by demons? Pag possessed ng demons, pabanggit mo ang pangalan ni Jesus. Kausapin mo in a nice way. No? Sabihin mo, anong pangalan mo? Masasabi niya ang pangalan niya. Saan ka ba nakatira? Gana. Masasabi niya. Sige nga, banggitin mo ang pangalang Jesus. Sabihin mo, Jesus, sabihin mo, ay nako, pag demon possess, hindi niya masasambit yun. Never. No? Nakausap niya mga demonyo eh. Sabi ko, ba't hindi niyo masambit ang pangalan Jesus? Kasi po, pagbalik namin doon sa kaharian namin, totorturin kami ng aming master, ng aming Panginoon. Sino ang Panginoon nyo? Sino yung master nyo? Si Satan, no? Si Satanas. O, hindi nga marunong gumalang eh. Si Satanas. Anong umaangal ka? No? Hindi. Takot naman sa mga manampalataya na puspos ang banal na espiritu. Magbigay galang ka. Hindi pwede yung ganyan sagot. Yan, ginaganyan ka yan. Ilang kayo dyan? 6. Anong 6? 6 po. Marunong gumalang. Kaya lang, hirap sila na banggitin ang pangalan Jesus. Hindi po namin pwedeng banggitin. No? Kasi pag binanggit nila, parang tinanggap na nila si Jesus. Bawal nyo, pagbalik nila doon sa kaharian nila, torture, pinaparusahan sila. Ni Satanas, nagpaparusa kapwa mga demons din. No? Ganyan yung mga yan. Kaya, pagka ang isang victim ay hindi niya mabigkas ang pangalan Jesus, at basta natigil na ganyan, bigkasin mo ang pangalan Jesus. Hindi na imit. Karga na yun. Banggitin mo ang pangalan Jesus. Pagka talaga, gumagal na yun. Hanggang sa umuungo na yun.
then it's about time to cast those demonic spirit out of that body. Okay? Now, pagka naman hindi demon possessed at medyo may topak lang pala, medyo siningga ng pagkabaliw, no? Most of the time, pag sinabi, bigkasin mo nga ang pangalan Jesus, Jesus. Sabi mo, si Jesus ay aking Panginoon. Si Jesus ay aking Panginoon. Bisan nga, mga bakit? Ikaw, hindi mo Panginoon si Jesus? Meron ganyan. May, yung kaibigan ko, pastor, isinama ko, Pag, sabi ka, samahan mo ko, merong nadidimong possess doon, pinapatawag ako, sabi ko, teka, sasama ko yung kaibigan ko, siya nakakaalam ng deliverance. Sinama ako, no? At umangkas ako sa motor na, dinala ko doon. Natagpuan namin, nandun sa kama yung babae, no? Talubata pa, nakaupo. Sabi namin, alam mo, mahal ka ng Diyos. Sabi na, kayo rin, mahal ng Diyos. Sabi ko, si Jesus, love ka ni Jesus. Oo nga, love ako ni Jesus. Kayo rin, love ni Jesus. Sabihin mo nga, pangalang Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. Naku, nababanggit. Sabi ko, partner, hindi demon possess ito eh. Bakit? Nabibigkas ang pangalan Jesus. Tapos sabi pa nung babae, halika na kayo, sambahin natin ang Diyos. Kami pa niyaya, hindi yan demon possess. Kung demon possess siya, hindi yan makakaganya. Yung pala, siningga ng topak sa ulo. Hindi ko na nabalikan yun kasi hindi na ako pinatawag. Kung siguro na okay na, no? Okay na siya. Hindi na ako pinatawag eh. Meron naman, yung kaya example ko last week na talagang tatalon sa bintana yung kabataan at violente, no? Malakas. Kinas out, dalawa kaming pastor nagpunta doon. Humingi ng tulong yung tiyahin. Sabi namin, sa pangalan Jesus, lumayas ka in the name of Jesus. Sabi sa amin, kayo ang lumayas. Kami ang pinapalay. Sabi ko, sandali lang. Pastor, mukhang hindi demon possess ito sabi na, nagpray ako, Lord, ano pong klaseng attacking demon ito? Emotional wound. Nalang emotional wound. Tinawag ko ina, mami, halika. Ganito gawin natin. Tingin ko, hindi demon possess. Anong gagawin? Akapin nyo, ay baka ako'y saktan. Hindi kayo sasaktan. Sabihin nyo, anak, ako ang mami mo. Mahal na mahal kita. Sige, sabihin. Ginawa niya, inakap niya, anak, ako ang mami mo, mahal na mahal kita. Naku, magulgul ng iyak. Umakap sa ina, mami, I hate daddy, I hate daddy. Ayoko makita Sadali lang, ano ba nangyari? Naku, kaninang umaga kasi, dinaanan ng mga classmate niya, yung daddy niya, pinagalitan siya, hiniya sa harapan ng mga classmates niya at ayaw pasamahin. No? Sinabi, hindi ka nakakatulong sa bahay. Kung saan ka papupunta, napahiya sa mga classmates. Pamulaan maghapon, nagmukmuk at hindi na umimik. At ito na nga, nangyari na nga ito na parang inaalihan ng demonyo. Alam nyo, instant healing. Nung inakap ng ina, immediately, na-healed yung kabataan. At pamula, umatay sa church namin, pinalo-up ko, okay na, nasa abroad na ngayon, may pamilya na. Hindi yun possess. At yung kabataan yun ay born again. Kaya nagtaka, na sapian, born again na yun Yung pala na hurt, emotional wound. At unti-unti habang umaattend siya sa church, pinapasadahan ko yung alam ko nandun siya, pinapasadahan ko yung naging kalagayan niya. Then na-heal siya completely emotionally. Kaya nga yung mga biktima ng demonic oppression, na de-demonize o napopossess, required na pinapa-attend ko sa aming church para ma-follow up ko through the teaching from the pulpit. Nakanig sa Word of God, kailangan kasi yun. No? Plus, pag nakita ko, check ko, okay ka ba, kapatid? Anong naranasan mo? Ganito, ganyan, ganito ang gawin mo. Bibigyan ko instruction. Kasi kapag ka nagpalayas ka ng demonyo, hindi yun yung
Tapos na. Babalikan niya ng mga demonyo. At yan, pag-uusapan natin. Ano? Babalikan niya ng mga demonyo. Okay. Anong gagawin pagka binabalik-balikan? Pag-uusapan po natin. Ano? Ngayon, so, yun ang iisipin nyo, hindi lahat ng akala mo'y possess ng demonyo ay possess nga. Minsan ay may tama sa utak. Ano? Kagaya ng isang matanda na member namin sa church, napaka-active. Biglang pag-uwi ko ng San Pablo, nagtatrabaho pa ako sa Manila. Pastor John, Sister Sisang po, parang inaalihan ng masamang espiritu. Born again na, inaalihan. Pinuntahan ko. Nasa siya, nandun sa kapilya natin. Pinuntahan ko. Sister Sisang, kilala niyo ba ako? Tumingi sa akin. Kilala kita. Sino ho ako? Ikaw si Christopher De Leon. Naku po, sabi ko, hindi ho ako si Christopher De Leon. Natawa na lang ako. Sabi ko, hindi ito possess. Sabi ko, ako si Pastor June. Tandaan nyo, ako si Pastor June. Pastor June. Hindi baga, ikaw si Christopher De Leon. Hindi po, ako si Pastor June. Teka muna. Si Pastor June. Ano ba nangyari? Ako'y mamamatay na. Natatakot. Pala, nagkaroon ng fear. Natatakot ako, mamamatay na ako, Pastor, mamamatay na ako. Ano ba nangyari? Kasi siya daw parang ganito, hindi makatulog, ganito. Nagpatingin sa psychiatrist. Binigyan siya ng psychiatrist ng napakalakas na gamot. Tapos, sabi sa kanya, hindi pala psychiatrist. Mayroon siyang sakit, nagkasakit siya. Ang sabi ng doktor, physician, Nanay, itong gamot na ito, iinumin nyo ha. Huwag nyo kaliligtaan. No? Nako, pag hindi nyo ininom to, ay baka mamatay kayo. Yung sabi ng doktor. Na-misinterpret na yung sinabi ng doktor. Baka mamamatay na raw ako. Mamamatay. Siyempre, expression lang, Nanay, huwag nyo kalilimutan inumin to ha. Regularly. Pag hindi, mamamatay kayo. Gusto nyo mamatay. Yun ang napatanim sa matanda. Siya daw ay mamamatay na. Sabi ko, Sisang, hindi, ganito, gano'n. Iniwanan ko siya ng mga talata, Word of God. Mahal kayo ng Panginoon. Ito sabi ng Panginoon, ganito. At pinag-pray ko. Hindi ko kinasot demonyo kasi wala namang demonyo ikakas out. Yung salita ng Diyos, pinakain ko sa kanya na natili sa isip na bumaba sa puso. Nung ilang days, nabalitaan ko, sabi, Pastor, normal na po si Sister Sisang. Balik na sa dati at okay na siya. Na-healed. No? Because of fear. No? Yung maling pagkaintindi niya, nagkaganon siya, natakot, na-traumatize. No? So, yan po yun. No? At yung mga na-traumatize, yung naka-experience trauma, alam na aksidente, no? At takot na sumakay, takot sumakay sa sasakyan, kinakausap niya, inner healing. Inner healing. No? Yung anak ko na aksidente, tumama yung anak kong babae at anak kong dalaga, tumama mukha doon sa nagtatrabaho sa bangko, pinasama sa armor car, nabangga yung armor car, yung mukha niya na injured, dugo-dugo, sinugod sa ospital. Pamula noon, natatakot siya na na sumakay sa anumang sasakyan. Sabi ko, anak, ang gamot dyan, harapin mo yung kinatatakutan mo. Face your enemy. Huwag kang matatakot. Natatakot ka sumakay sa tricycle, lalo ka sumakay. Natatakot ka sumakay sa kotse, lalo ka sumakay. Merong ganyan na may, anong tawag dito? Aerophobia ba tawag doon? Takot sa mga height. No, na-counselong ko, sabi ko, kapatid, ganito gawin mo. Simula ngayon, pag-pray kita, pero simula ngayon, subukan mo umakit sa matataas na lugar. You must learn to face your enemy. Cause ano yung kinatatakot, harapin mo. Ginawa niya, pagbalik sa akin, Pastor John, hindi na po ako takot sa mga height. Nawala na. Kasi ako, may takot din ako sa height eh. Yes, pag sa mga matatarik na matataas, takot ako eh. Kahit lalaki, takot ako. Pero I must face that fear.
I must face my enemy. And that enemy is fear of height. Sumakay ako doon sa, nasa California ako doon, sumakay ako doon sa Supreme Scream. Yung ang taas 40 stories daw. Ikaklam mong ganyan yung protection sa katawan, nakaupo ka, tapos bigla ka unti-unti hihigupi pataas. Biglang pagdating doon sa taluktok, bigla ka ibabagsak. Sinubukan ko yun tanggal ang fear ko. Tanggal yung takot. I face my enemy. Pamulangin, nakakatungtong ako sa gilid ng mga bangin. Hindi ako natatakot. So, ganyan po, no? Meron naman na na kapag kayong dumadami ang tao, may nakaunsilan akong gan, dumadami ang taon, pinapawisan na siya, natatakot siya, nangangatal na siya. Dumadami ang mga tao, kung ang tawag doon sa fear na yun, no? At nung siya ay nasa Baguio, nasa SM, namimili, nagpila doon sa counter, sa bayaran. Dumami ang tao, dumagsa, humaba ang pila, nangangatal na siya, pinapawisan, iniwan niya yung pinamili niya. Hindi na siya namili, iniwan na lang basta at umuwi siya sa kanyang tinutuluyan. At nagpa-deliver siya. At pinag-pray ko at sinabihan ko, takot ka sa maraming tao, lalo kang pumunta sa maraming tao. At nalaman ko na nung bata siya, na-trace ko, siya ay natakot. Dala siya kasama siya ng nanay niya sa palengke, iniwan siya, no? Kunwari, kasi naglulupa siya, nagpapabili ng laruan yata, naglulupa siya, iiwan kita dyan, ayaw mong tumayo. Iniwan nung nanay, yung pala, nakasilip yung nanay, nagtatago, dinadala lang niya. Pero naging trauma sa kanya yun. At tuwing dadami ang tao, naalala niya yun, nagpa-flashback ng bata pa siya, pinapapawisan siya, natatakot siya. Pero na-healed siya, na-delivered doon sa trauma na yun. No? Pinag-pray ko siya, kinahonsilan ko, you must face your enemy. Takot ka sa maraming tao, lalo kang pumunta sa maraming tao. Okay, iba po yan, inner healing yan, no? Now, dito na tayo, let's dive into our topic, how to prepare ourselves during this deliverance session. Number one, tingnan nyo muna yung biktima. Talaga ba demon possessed ito? Kausapin nyo. Pabigkas nyo ang pangalang Jesus. Pag hindi mabigkas, ano yan? Demon possessed, no? Yun ang umpisa. I-locate nyo muna. Baka i-discern nyo kung demon possessed yan, no? O hindi. Now, pangalawa, bago kayo pumunta, pangalawa, yung pala, ang una, bago ka pumunta at siya sa atin, kung talaga demon possessed, you must first prepare yourselves. No? Ito na yung preparation, no? Bago mo ma-encounter or harapin yung victim. Ito number one, pray. Ito preparation, pray. Prayer. Pray and recharge yourself, soaking and immersing yourselves in the presence of God. Magbabad ka sa presence ng Diyos. Kailangan ba yun? Yes, kailangan yun. Bakit? In the presence of God, naa-absorb mo ang Diyos. And the more you linger in the presence of God, the more you will be filled with His presence and anointing. That is the power of God. Kaya mahalaga yung magbabad ka sa presence ng Diyos. Okay? Kasi ano yan, dumidikit siya, sumasama sa iyong pagkatao yan eh. Yung example ko nung nakaraan linggo, yung madalas ko i-sermon sa pulpit, sa church namin, as we immerse ourselves in the presence of God, para tayong mga karning minamarinate. Yung pagmamarinate ng karne, albawa, adobo, ibababad mo sa, sa toyo na may suka, may kalamansi, gagawin mo yung adobo, ibababad mo doon. The more na matagal na oras nakababad yan, the more na i-absorb niya yung lasa ng karne o lasa ng pinagbabaran. Alin ang mas malasa na pinagbabaran? Yung binabad ng 4 hours o yung binabad ng 10 minutes? Siyempre yung mas matagal. Ganon din, it's a living principle. Pag nagbabad ka sa Diyos,
magiging kahawig ka ng Diyos. Ma-absorb mo. Parang kagaya ng nung araw, hindi pa uso yung mga aircon. Sinihan dito sa probinsya, yung mga kahoy na may surot pa. Pag uwi mo sa bahay, may take home ka pa na surot. Walang aircon. Ilang electric pan lang. Maliliit pa yung mga sine dito sa San Pablo noon. Lalo na pagka yung nag-box office. Ako, siksigal. Ang tatagal ng tao, nakatayo. Nakatayo at pawis na pawis. At lalo na ko si FPJ ang palabas, Fernando Podio. Naku, ayun na, nakalabas si Just Love, suntukan na. Hiyawan ng mga tao. Naku, ang init sa loob. Paglabas mo, yung kaibigan mo o yung kapatid mo, alam ko kung saan ka galing. Saan? Sa sinihan. Bakit? Amoy sini ka. Yes, ma-absorb mo yung amoy sinihan. May amoy may amoy. Amoy sinihan. Ganon din in the presence of God. It's a living principle. At ganon din, pag bumabad ka sa tao na salbahe, taong magnanakaw, magiging magnanakaw ka rin. Bumabad ka, lagi mong kasama babaero, magiging babaero ka rin. Sumama ka sa taong malaswa, lagi mong kasama, magiging malaswa ka rin. Pero pag sumama ka sa lingkod ng Diyos, sa anointed man and woman of God, magiging anointed ka rin. At time will come, even their anointing will be imparted to you kasi lagi kang kasakasama. Tingnan niyo yung 12 disciples of Jesus, Judas pa yung isa. After na si Jesus umakit sa langit, pinagpatuloy nila ang mission ni Jesus. They evangelize the world. They preach the gospel. They heal the sick. Kung anong ginagawa ni Jesus, na-absorb nila, nagaya nila, at yung power ni Jesus, na-absorb din nila. Sila nagpatuloy. Ganun po yun. Na-i-impart. It can be imparted to you, the anointing. Even the character. Sumama ka sa taong mabait, magiging mabait ka rin. Sa masama, magiging masama ka rin. Okay, in the presence of God, magiging kahawig ka ng Panginoon. At pangalawa, in the presence of God, mahalaga, bago ka pumunta sa biktima, babad ka sa presence of God. Why? Because in the presence of God is where you will be clothed with the armor of God. You need this armor of God. Ano ba itong armor ng Diyos? Ang armor of God, kapag binigyan ka ng Diyos, sa pagkakataon makita ito in the realm of the Spirit, it is like a bright light, napakaliwanag, parang sikat nakabalot sa iyo, sa isang mananampalataya, sa mga mananampalataya. We are being clothed with that bright light because we are His children. And that bright light is the glory of God. And that bright light is the armor of God. Hindi pare-pareho tayo ng kapal, may thickness po yan. Hindi pare-pareho tayo ng measure of thickness of God's armor or God's anointing. That is also the anointing of God, the armor of God. Nakalukob po yan. Siguro next week, talakayin natin yan. The armor of God. So, in the presence of God, ito lang ang sasabihin ko, in the presence of God, doon ka bibihisan ng Diyos ng armor of God. Doon po yan. Okay. Basta darating niya sa'yo. Meron niyang, meron niyang measure, may thickness, para yung, yung taba na tumataba. May thickness, may fatness. Tingnan, basahin natin sa Amplified Classic, Isaiah chapter 10, verse 27. And it shall be in that day that the burden of the Assyrians shall depart from your shoulder and his yoke from your neck. The yoke shall be destroyed because of fatness. Fatness, which prevents it from going around your neck. Kapag meron kang anointing ng Diyos, at meron kang armor of God, the more you spend time with God in His presence, the more the fatness of God's presence be upon your life. Tataba yun. Tumataba. Lumalaki ang measure. At may mga narinig ako ng mga testimony, yung former Satanist, former na mangkukulam, former aswang. Sabi na, nakikita nila
Alam nila ang mga Kristiyano na prayerful at hindi prayerful. Alam nila yung Kristiyano nagbabasa ng Bible o bihira. Kasi yung nagbabasa ng Bible na Kristiyano and always in the presence of God, ang kakapal ng covering. And that covering is the armor of God. It is like a bright light. Para daw tayong mga bumbilya na nagliliwanag, parang mga LED light. Na kaya pala ang mga dimples pag pinapatingin mo sa iyo, tumingin ka sa akin. Ayaw, nakaganon. Ayaw tumingin. Pag natauhan na, sinasabi nila na nakikita nila umpisa yung bright light at nasisilaw sila. Kaya ayaw nilang tumingin. At yan po ay covering ng mga Kristiyano. Kaya mahalaga, the first step is to stay, no? Have time in the presence of God. Mag-recharge ka. Para bang gadget natin, cellphone, pag humihina na ang battery, kailangan i-charge mo para malakas ang battery, lalakas ang signal, lalakas yung, mabilis yung pagsagap ng wifi kasi punong-puno ng ang battery, fully charged. Pag hindi na, naghihingalo na, magkakaloko-loko. Sometimes hindi ka makaka-receive ng message, sometimes hindi ka makasend dahil sobrang hina, namamatay na ang cellphone mo, wala ng battery. So, first is the presence of God. So, umaga pa lang, magbabad ka na sa presence of God. Okay? So, sabi nga sa Romans 13 verse 12, the night is almost gone and the day is near. Therefore, let's rid ourselves of the deeds of darkness and put on the armor of light. You can put on the armor of light. God will clothe you with His armor. At doon ka bibihisan sa presence of God. Huwag kang basta harap sa kalaban na hindi ka nanggaling sa presence of God. Okay? Sometimes in the presence of God, doon ka humingi ng instruction. Lord, ano pong dapat yung gawin sa anong yun? Mukhang occult level yung demons. Anong warfare ang gagawin ko? At kakausapin ka, bibigyan ka ng instruction. Ang mga sundalo, ang mga officers in charge sa mga batalyon, yung mga officers, sumasangguni muna sila o nagre-report muna sila sa nakakataas sa kanila. At yung mas mataas sa kanila, doon sa mas mataas. At finally, yung doon sa pinakamataas, sa general, hindi pwede pumunta sa gera without the instructions of the general. Ganun po yun. Ganun din sa atin. Kailangan natin ang presence of God. That's number one. Pray. Number two, while praying, ask the Holy Spirit to search your heart. Sabi mo, Lord, search my heart, O God. Siyasatin mo ang aking puso. Kasi pag tayo sumiyasa sa ating puso, may kasalanan ba ako? Minsan self-righteous ang puso. Wala naman, matuwid ako, ang banal-banal ko pa nga. Pero subukan mo, kausapin ang Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, search my heart. Mamaya, unti-unti, i-reveal na ng Holy Spirit. Ganitong ginawa mo, nagsalita ka, tumingin ka na malaswa sa ganito. Ay, oo nga pala. Lahat na ipapakita ng Holy Spirit, you must repent of your sins. Immediately repent of your sins. And confess all your sins to God. Okay? It will be difficult for you to cast out demons if you have hidden sins that you have not yet repented of. Mahirap magpalayas ng demonyo at mahirap talunin ng demonyo kung meron kang nakatagong kasalanan na hindi mo pa pinagsisisihan, hindi mo pa iniiwanan. So bago ka pumunta sa gera, kailangan you are empowered by the Holy Spirit. At paano ka ma-empowered ng Holy Spirit if you are hiding some sins into your heart? So confess all your sins. Repent of all your sins. Mahalaga ang repentance. Ang repentance, yan po ay blessing sa atin ng Diyos. Anytime na bumagsak tayo, kahit ilang beses, once we repent, with a genuine repentance, immediately tatanggapin tayo ng Diyos. Patatawarin kagad tayo ng Diyos. May blessing sa atin yan. Ang mga angels, hindi po ganyan eh. Wala silang revelation and wala silang right to repent. In fact, wala silang revelation what is repentance. Hindi nila alam yan. Tinago ng Diyos sa kanila.
Simple word yan, pero hindi nila alam yan. Kaya nga, si Satanas at ang mga one-third ng demonic spirit nagrebelde sa Diyos. Isang kasalanan lang yun, rebellion. Hindi na sila makabalik sa Diyos. Yung 200 watchers sa Book of Enoch, nasa Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6, na nagrebelde rin sa Diyos, inasawa ang mga anak na babae ng tao, kinonvert nila ang katawan nila, nagaya ng katawan ng tao. Nagkasalsad. They were 200 watchers, 200 na angels. Supposedly, ang mission nila ay bantayan ang mga tao, ang mankind, bantayan ang mundo. Pero, nabighani sila sa magandang bae at inasawa nila. Ang naging mga anak nila, mga giants and demons. No? Nung nawalan ng katawan yung mga giants yan, mga namatay na, yung mga super creatures yan, half-breed creatures, nawalan silang katawan, pero nandito pala sila sa mundo. They are now disembodied spirit na naghahanap ng katawan. Kung tawagin natin sila ay mga demon spirits. Yes, may mga supernatural power din sila. So, yun ang kahalagahan, ng repentance. At, listen mga kapatid, pag kami narinig kayo na nagtuturo, na sinabi, hindi na kailangan mag-repent kasi napatawad na tayo ng Diyos. That is a cult teaching. Cult teaching ng hyper grace. No? Walang ganyan sa Bible. Kaya sabi ko nga dyan sa mga nagtuturo niya, yun daw repentance is metanoia, to change your mind. At sa mga Jew lang daw yun. Sinabi ni Jesus, you repent. Kasi nga, dapat palitan nila pag-iisip nila at tanggapin nila ang Messiah. Malabo yung katwiran na yun. For the Jews lang daw. At tayo daw ay Gentiles, hindi na tayo kailangan mag-repent kasi fully paid na yung ating mga kasalanan, past, present, future. Wala pong ganyan sa Bible. Kasinungalingan yan at kakultuhan yan. Kalokohan yung aral na yan. Ang repentance, bigay sa atin ng Diyos. Yan ay parang parachute natin yan Kumbaga sa aeroplano, nakasakay ka sa fighter plane, sumabog yung aeroplano mo. So anong gagawin mo bilang pilot? I-eject mo sarili mo, tatalsi ka, tapos biglang bubuka yung parachute mo. Mabubuhay ka, lalanding ka with your parachute. Hindi ka mamamatay kahit sumabog yung sinasakyan mong warplane mo. Ganyan din tayo. Protection sa atin ng Diyos. Kaya pag napadapa ka sa kasalanan, bumangon ka and repent of your sins at patatawarin ka ng Diyos. Yun ang 200 watchers nagpalakad pa sila kay Enoch, kay Prophet Enoch. Prophet Enoch, ilakad mo kami sa Diyos na huwag kami parusahan. Alam nila, parusahan sila ng Diyos. Sige, kakausapin ko Diyos, tingnan natin kung ano sasabi. Sumagot ang Diyos, hindi ko sila patatawarin. Why? Kasi, iba sila, ang mga angels ay hindi pwedeng gumawa ng sariling desisyon. Hindi sila pwedeng mag-repent dahil wala binigay ang Diyos na blessing na repentance sa kanila. Parang seatbelt or safety belt. Wala sila niya. Kaya mapalad tayong tao, binigyan tayo ng Diyos ng grace to repent. Okay? Kaya sabi ko doon sa mga hyper grace, sa mga Jew, sige. Ang Book of Revelation chapter 2 and 3, sabi ni Jesus, 5 out of 7 churches, pinagre-repent niya yung 5 churches. Ang tanong, mga Jew ba yun? Jew or Gentile churches? Mga Gentile churches yun. Ano sabi ni Jesus? Repent. Pinagre-repent. Sabi nyo, ang repentance only for the Jews. Yung 7 churches, hindi naman Jew yun Out of 7 churches, Smyrna at Philadelphia lang ang hindi sinabihan na repent. Yung 5 ay sinabihang repent, magsipagsisi kayo sa mga pagkukulang nyo at sa mga ginawa nyo yan. See? Kaya sablay yung kanilang sablay yung kanilang paniniwala. You don't have to repent. Because when you repent, you are insulting the grace of God. Kalokohan. Sa demonyong aral yan. Si Satanas, ayaw niya ng repentance na malaman ng tao. Kaya gumawa siya ng unbiblical doctrine na you don't have to repent. Okay. So, repent. Kung may kasalanan ka, before you face your enemies, repent for your sins, confess it to God. Okay? Number 3,
You prepare yourself. With or without fasting, you can cast out demons. No? Nung araw, pag magka-cast out kami ng demonyo, naku, 1 week fasting, 1 day fasting, at walang makapag-cast out demonyo unless they fast. No? Pero alam nyo, sabi ni Jesus sa Mark 16 verse 70, in my name you will cast out demons. These signs will accompany those who have believed. In my name they will cast out demons. Hindi sinabi ni Jesus, in my name you will you will cast out demons plus fasting. Wala pong ganyan. Ano? Nasabi lang niya, in my name you will cast out demons. Basta, always prepare yourself. Pray, read the Bible, lagi kang prepare. Anytime, anywhere, any place you can face the enemy. At wala kang hidden sin. Anytime, any place, anywhere, you can cast out, you can fight the devil, you can cast out demons. And sometimes, kahit hindi ka na mag-fasting, no? Yes, kahit hindi ka na mag-fasting. Remember yung sinabi ko sa inyo, there are 3 levels of demonic forces. Ground level, ordinary demons, then yung mas mataas, occult level, mga demonic spirit na nag-aalaga sa mga mangkukulam, occultismo, founder ng mga cult and occult religions, yan ang mga demons na yan, lumalaban talaga. At yung highest level, the 3rd level is territorial level demons. Doon sa number 1 level, number 2 level, kaya mo i-cast out kahit nag-iisa ka lang, kaya mo lumaban. Pero doon sa 3rd level, territorial level demons, hindi kaya ng isang mananampalataya. Kailangan ay corporate anointing and corporate prayer ng body of Christ plus fasting. Plus fasting. The body of Christ must humble themselves before God, then saka i-deal at ipag-pray, warfare prayer. Ano? Ang kailangan niya, hindi pwede yung, Lord, parang awa mo na. At pakinggan mo po. Hindi warfare prayer yun. Pag-pray mo doon sa territorial spirit, may kasamang rebuke and authority of the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, we pull down those strongholds in heavenly places. You know, nagpe-pray ka with authority and using the authority and power of the name of Jesus. At sabay-sabay kayo, plus with fasting, bagsak yung kapangyarihan na lumulukod sa isang city, sa isang bansa, kung tawagin territorial spirits. No? So, doon kailangan fasting. Pero yung ordinary demon, kahit di ka fasted, laalayas yan, aalis yan. Paano yung sinabi sa Bible? Sabi ay, nagpapalayas yung mga alagad, hindi nila mapalayas. Sa Matthew 17, verse 20 and 21, hindi nila mapalayas yung demonyo doon sa bata. Sabi ng tatay, Lord, palayasin mo demonyo sa anak ko para awan niya. Hindi mapalayas ang mga alagad mo. Sige, si Jesus ang nagpalayas. Sabi ng mga alagad, Lord, ba't hindi namin mapalayas yung demonyo doon? Sabi ni Jesus, because of your unbelief. Ibig sabihin, kulang pa sila sa pananampalataya. Sa verse 21, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Okay? Sabi mo, Pastor John, hindi sinabi ni Jesus, but sinabi niya, listen kapatid, itong verse 21, isiningit lang ito sa Bible. Sa King James, nandyan yan. Sa New King James, nandyan yan. Pero sa mga modern English translation, nawawala na yan. Nilalagay na lang sa footnote na in some other manuscripts, it says by prayer and fasting. Isiningit. No? Pero sa original manuscripts, wala yon. Pero yung mga ibang manuscript na nakuha, na pinagkopya ng King James at New King James, nandoon. Saan galing yun? Alin ang accurate? Yung merong kasama niyan o yung wala? I think mas accurate po yung wala. Kasi sinaunang yung 7 manuscript lang yung pinagbatayan ng King James. No? Pero ngayon, in these last days, nasa 26,000 na mga manuscripts ang nakuha po. Pag pinag-compare mo, makikita mo doon, talagang wala. Saan galing yan? Ang sabi ng mga Bible scholars, yan ay kung tawagin marginal notes na sa kadamihan ng kinakokopya ng mga tao, dati mga
Bumokopya ng manuscripts, mga scribes. Dumating pa no, sinusunog ang Bible, ang mga manuscripts, salita ng Diyos, no, tinatago niya, kanya-kanya ng kopyahan. At merong kumokopya, nilalagyan pa ng personal note, kung tawagin marginal notes. So kagaya niyan, marginal notes daw yan, na napasama. Nung kinopya, yung kinopya ng kinopya, pati yan, nakasama yung personal note niya. Di ba ganun din kayo misa sa Bible, sinusulatan yung Bible, ito palang kahulugan nito, binibilugan, then misa susulatan nyo sa gilid, sa margin. Ito pala yan, ang sabi, ang repentance ay metanoia, ng ibig to change your mind, sinulat doon sa margin. No? So pag kinopya yung Bible mo, kasama yung sinulat mo, makakasama yung marginal notes. Ganyan nangyari. No? So sa original na salin, wala yung prayer and fasting, yung verse 21. Wala po yan. Okay? Pangalawa, kahit sabihin natin, granted, nandyan yan. Pero yan, kung granted, nandyan yan, at we need to fast, and pray, or kailangan lagi may fasting before you cast out demons. Kung yung time na yon, hindi pa na-overcome ni Jesus si Satan. After Jesus resurrected from the dead, doon pa lang, nag-champion si Jesus, Colossians 2:15, iniwan niya si Satanas sa hayag na kahihiyan at pagkatalo at sinamsaman niya ng sandata. Kailan na kuha ni Jesus ang victory nung siya ay nabuhay na maguli. So, nung siya nabuhay na maguli, umarap siya sa kanyang mga agad at sabi niya, ang mga tanda nito ay lalakip sa mga mananampalataya sa inyo. In my name, you will cast out demons. See? Hindi na sinabi, in my name plus, you have to fast for 1 month before you cast out demons. Hindi po. In my name plus, you need to fast for 1 week. Hindi po. Baka napasama na yung inaalihan demonyo, baka lumundag na yun sa bangin bago mo puntahan dahil nag-fasting ka pa ng katagal-tagal. Wala na, kahit hindi ka fasted, basta you are prayed up ka, filled your hearts with the word of God, go to the battle. Back up ka ng Diyos. Sapagkat sinabi ni Jesus, in my name you will cast out demons. Okay? Meron namang mga unbiblical teaching sa deliverance na sinasabi ng iba na nagbiminister sa deliverance. Ang pinapalayas daw nila ay mga lost souls, wicked spirits, mga espiritu, mga tao na matay na pumapasok sa katawan ng tao. Sometimes espiritu naman kukulang. Wala na raw demonyong pumapasok sa katawan. Puro masamang espiritu na masamang tao na buhay noon. Na namatay, naghanap ng katawan, lumilipat. Kalokohan po yan. Hindi po espiritu o kaluluwa ng tao ang sumasanib o pumupasa sa katawan ng mga unbelievers. Hindi po kaluluwa ng tao. Walang ganyan. Hindi nila kayang pumasok sa katawan ng tao, yung kaluluwa ng tao. No? Mga demonyo yung may kakayanan pumasok sa katawan ng tao. Kasi sila'y demonyo, may power din sila. Pero mga kaluluwang tao namatay, hindi nakakapasok sa katawan ng tao. Nagpapanggap sila na kunwari sila yung namatay nung unang panahon, World War II, at sila'y pumasok sa katawan nito, at dadramahan ka. Ikaw naman, tanong-tanong, ilang kaya, anong nangyari? Paano ka namatay? Bubulahin ka ng bubulahin nga. Kasi they are like their father, the devil, na they are liars. Okay? Kaya huwag ka kukuha ng impormasyon sa mga demonyo. At yan, mga demonyo yan, hindi yung kaluluwa ng tao namatay. Why? Kasi sabi ni Jesus, in my name you will cast out demons. Never din sinabi ni Jesus, in my name you will cast out those souls of those people, those departed people. No? Mga ligaw na kaluluwa na pumasok, palalayasin mo in my name. Hindi ganon sinabi ni Jesus. Walang ganon. Ang sinabi ni Jesus, in my name you will cast out demons. Mga demonyo ang pumapasok sa katawan ng tao. Hindi kaluluwa ng kapwa-tao. Walang ganong kapangyarihan ang tao. May nagtuturong ganyan deliverance. Minsan pinapatanggap pa nga sa Panginoon. Mananampalataya ka ba? Hindi po. Tanggapin mo si Jesus. Pagka ganon, allowed ng master nila, sige, bulahin mo. Opo, tatanggapin ko po. Pinasabay pa sa prayer, Jesus, I accept you as my Lord and God. Jesus, na-confess ng mga demon. Bakit?
Kasi alam nila na kalokohan lang yung ginagawa nila, no? At na-deceive nila. Allowed ni Satanas, sige, tanggapin nyo, pero kalokohan lang naman yun. Akala nila, kayo ikaluluwang tao na matay. Sige, paglaruan nyo. O, di naloko yung mga ministers of the gospel, naloko yung mga candle rebels. So, para huwag kayo maloko, stick to the Bible. Walang sinabi ganyan si Jesus. Sabi ni Jesus, in my name, you will cast out demons. Okay. So, with or without fasting, you can cast out demons. Number 4, read, study, and meditate the Word of God. No? Bakit? Kailangan yan. You need to be filled with the Word of God. Okay. Kailangan po yan. So, before you go to the battle, kailangan meron kayong weapon. And your weapon is the Word of God. Your weapon is the name of Jesus. Okay? So, mahalaga po yan. Read the Bible. Wala tayong oras. Oops, sumobra na tayo. Number 5, ask God to fill you with His Spirit. In the presence of God, while studying, meditating the Word of God, ask God to fill you with the Holy Spirit. Mahalaga po na kayo pupunta sa gera that you are filled with the Holy Spirit. Okay? So, hanggang dito na lang mga kapatid. At panghuling salita, yung biktima, pag nakas out niyo yung demonyo, bigyan niyo ng instruction. Anong instruction? Na kailangan tanggapin niya si Jesus. Kasi babalik yan eh. Babalik yan. No? Sinabi yan sa Matthew chapter 12, verse 43 hanggang 45. Now when the unclean spirit comes out of a person, it passes through waterless places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to my house from which I came, and when it comes, it finds it unoccupied, swept, and put in order. Then it goes and brings along with it 7 other spirits more wicked than itself, and they come in and live there, and the last conditions of that person becomes worse than the first. That is the way it will also be with this evil generation. Sabi ni Jesus, ang mga masamang espiritu, pag lumabas, naghanap niyang malilipatan. Pag wala makitang malilipatan, babalik niya, sisilipin yung tao, yung katawan tao, kung pwede pang balikan. Pag nakita nila malinis, walis, walang laman, papasok ulit yan at para malakas ang pwersa, magsasama pa ng 7 dabar cards niya para mas malakas ang pagpasok at yung tao niya magiging mas malubha pa kaysa dati. Bumabalik yan. Kaya para magbumalik, kailangan pag nakita ng mga demonyo, pwede pa kayong balikan. May laman na sa loob. Ay, naku, may laman na sa loob, hindi na tayo pwede pumasok. Bakit? Ano yung laman sa loob? The presence of the Holy Spirit. Paano siya magkakaroon ng presence of God dwelling in her, ano? In them? Paano siya magkakaroon ng presence ng Diyos? They must be born again. Kailangan ipanganak sa kaharian ng Diyos. They must believe and accept Jesus to be their Lord, God, and Savior. Kailangan ma-born again yung biktima para hindi na mabalikan. At pag na-born again na, they accepted the Lord Jesus Christ as their Lord, God, and Savior. Now, pray for them to be filled with the Holy Spirit. Panalangin nyo na panahanan, bigyan ng Diyos ng Holy Spirit at panahanan ng Banal Espiritu permanently. No? Tapos, inyong pakainin ang salita ng Diyos. No? At i-follow up nyo. Ito ang, the next thing to do is to follow up. No? Yan. To follow up them. Gawa ka ng follow up. Papalo mo sila. Visitation or tawag sa cellphone o i-text. Okay ka ba dyan? Anong ginagawa? Nagbabasa ka ba ng Bible? Nagpe-pray ka ba? Follow up. Kailangan makapasok sa discipleship class, i-disciple nyo, turuan manalangin, turuan gamitin ang pangalan Jesus, magbasa ng Bible sa magang na paraan, basic teachings of the Bible, turuan, follow up hanggang sa maging true disciples. At sa follow up, sabihan siya na umattend ng church worship service every Sunday or regular days. Bakit? Mahalaga yon. Sapagkat the more na siya na-expose sa mga gawain ng Panginoon, the more na natatakot ang mga demonyong makabalik sa kanya.
And the more na siya nabababad sa presence ng Diyos during worship service, the more he will be empowered by the Holy Spirit. Kaya nire-require ko yan doon sa mga binabagabag ng demonyo, sa mga biktima na nakast out natin demonyo para magbalikan. You need to worship God. Come with us and let's worship the Lord together. No? At ang message ay mapakinggan niya palagi from the pulpit. Okay, follow up yun. Follow up, then pray for them. Turuan magbasa ng Bible. No? Turuan na manalangin in the name of Jesus. So, ganun po yan. Okay? And huwag natin kalimutan, again, during deliverance session, pagka nasa warfare, spiritual warfare, and you need the help of the angels of the Lord. Pwede kayong manalangin sa Panginoon. Lord, bigyan mo po ako ng 1,000 angels to help me fight this battle, to help me in ministering this deliverance sa kabataang ito. You can ask God to send His angels. Bigyan mo po ako ng 10 angels. Yes. Ako nga nag-request 2 angel lang na may hawak na drum na punong-puno ng asupre. Ayaw umalis yung 6 na demonyo. O pinabusa, ayaw nyo umalis. At the count of 3. Ayaw nyo umalis. Pahala kayo. Bubusan ko kayo ng kumukulong asupre. At nanalangin ako sa Panginoon, Lord, padalan mo po akong 2 angels na may bit-bit, may dala na malaking drum na may kumukulong asupre. No? Then at the count of 3, sabi ko, in the name of Jesus, at the count of 3, ayaw nyo umalis. Okay, 1, 2, prepare yourself, angels of the Lord. 3, ibuhos ang kumukulong asupre. Sigawan yung mga demonyo. Then, immediately, umalis sila na sugatan, nasaktan, na torture. Dahil yung kumukulong asupre bumuhos at nasunog sila. Kaya ako alam yan, yung kabataan na biktima, ay alam niya yung nangyari. No? Dinidemonize siya. Kasi born again yung kabataan, dinidemonize. So alam niya, tanda niya, aware siya sa nangyayari. Nanonood pa nga yung spirit niya doon sa labanan. Sabi niya, Pastor, pinapanood ko nga po. Narinig ko yung boses niyo. Alam niyo, nung kayo nanalangin na 2 angels nag-request kayo sa Diyos na may dalang drum, Pastor, kitang-kita ko, dumating yung 2 angels of the Lord. May bit-bit na malaking drum, golden drum, na punong-puno ng kumukulos, burning sulfur, kumukulong asupre. Alam niyo, Pastor, nung sinabi niyo, at the count of 3, ibuhos ang drum. Nung bumilang kayo, sumunod yung mga angels, ibinuhos at the count of 3 yung kumukulong asupre at nasunog yung 6 na mga demonyo na gumugulo sa akin, nagpapahirap sa akin. And they're gone forever. Nakalaya yung kabataan, na-delivered. See? So hanggang dito na lang mga minamahal. At alam nyo, pag na-involve kayo sa deliverance, lalong lalakas ang inyong pananampalataya. Heavenly Father, marami po salamat sa gabi ito na, Panginoon, inireveal mo sa mga Bible school students ang mga revelation na ito at Panginoon, ma-practice ng bawat isa ang mga katuroan ito sapagkat ito'y katotohanan and from the Holy Spirit through the Word of God na pinag-aaral namin, i-apply namin. And Father God, marami po salamat for revealing yourself to us, for empowering us with the power of the Holy Spirit. And tonight, Lord, I declare healing to those who are sick. And yung nangangailangan deliverance, you will deliver them in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. Please don't forget to share this video. Amen. God bless you all.